Hello, what's up mga kumaritigang? Isang mapagpalang araw na po sa inyong lahat. For today's video po mga kumaritigang, due to insistent public demand, ito po mga kumaritigang, tayo po ay mag-share na naman ng isang napaka-powerful po na ritualan na pwede nating gamitin pang-akit ng mas maraming kliyente, parokyano, mga customers nyo na bibili sa mga negosyo nyo para kayo po'y tumabo ng maraming benta at kita dyan sa mga businesses po ninyo. O gusto nyo yun? Aba, kung gusto ko yun, mga kumaritigang. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano naman po itong isang napaka-powerful at talagang subok na ritualang ito, pampaswerte po ito, mga kumaritigang, ay panoorin nyo lamang po ang video kong ito hanggang dulo. Oh, you wanna go? So let's go mga kumaritigang. So ayun na nga po mga kumaritigang, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At ngayon nga po ito, tayo ngayon ay mag-share naman ng isang napaka-powerful pero napakasimple lamang naman pong ritualang pampaswerte mga kumaritigang kung kayo po may mga negosyo at kung kayo po nakakaranas ngayon na naman ng pagtumal at paghina ng mga benta po ninyo. Eh, nako, syempre, kailangan natin i-boost yan. Syempre, katulad din natin dito, mga kumaritigang, ng mga gumagawa dito ng mga content creation. Kailangan yung mga content natin, ibinuboost natin. Pero ito pong klase po ng pagbuboost na ito sa ating mga negosyo para tayo po kumita at bumenta ng mas malaki pa na inaasam-asam natin. Eh, syempre, yun ang gusto natin na makumaritigang. Sino ba naman ang ayaw na mabumenta ng mas malaki? Eh, pues, gawin nyo po ito, makumaritigang. Kasi ito po talagang proven na talagang napakainam pong panghikayat at yun na nga, pangpalakas ng mga benta at kita ng ating mga businesses. O, anong klaseng businesses? Kahit anong klase po, kumaritigang. Halimbawa, kayo po may mga tindahan, meron kayong mga sari-sari stores, meron kayong mga shop, meron kayong halimbawa mga butika, ganyan, mga hardware, o kahit kayo nagtitinda sa palengke, yung mga nagtitinda ng gulay, mga prutas, mga isda, karne, mga manok. Yan, ako, gawin nyo ito, mga kumaritigang, kasi ito po talagang napakainam na lucky charm o yun nga, panghali na nga ng mga sinasabing mas malaking benta. Talaga ba? Ano yan? So yun na nga po, mga kumaritigang, wala nang masyadong chika talakis, umpisahan na natin ito. Paano ba ito? Ganito po, mga kumaritigang, ito naman po ating ritualang ito, nako, madaling-madali nyo lamang po magagawa ito, mga kumaritigang. Tayo po may mga gagamitin lamang po mga kasangkapan. At ito naman po yun, nako, madaling-madali nyo lang po makukuha dyan sa mga bahay po ninyo. Check naman po yung meron kayo nito. At kung wala naman po, kayo mag-atikha na lang kasi meron naman po ito, readily available na po ito sa palengke. Ano-ano ba yung mga sangkap na gagamitin natin dito? Ito po, mga kumaritigang, tayo po yung gagamit ngayon na naman po dito ng ating napaka-powerful na talaga po pinaniniwalaan na napakagandang panghikayat ng sinasabing kasaganaan sa buhay, ang ating pong bigas. Bigas naman. Aba, huwag niyo pong meminosin na kumaritigang ang ating bigas kasi ito naman po talaga'y pinaniniwala ng ating matatandang mga inuno sa larangan nga po ng pagtitinda, pagbebenta, kumaritigang. Kung ito po gagamitin natin pampaswerte ang ating bigas. Naku, napakainam niyan na makahikayat nga po, kumaritigang, na mas maraming benta. So, ang mayroong sangkap po natin dito ay yung ating bigas. Yan, konti lang naman po, kumaritigang, saka kahit ano po klaseng bigas pwede po natin gamitin. Basta't kailangan po yung talagang ginagamit natin, yung kinakain natin, kumaritigang, baka naman gagamitin yung may mga bukbok na aleche. Yung kailangan po yung malinis na bigas ang gagamitin natin para talagang umepek yung talab nito. So ito po, mga kumaritigang, bigas. Ang isa pa pong counterpart po ng bigas, mga kumaritigang, isa pong sangkap ito na pinaniniwala ng ating matatandang mga inuno nung araw kapag sila po yung nagpapatanim. Ito po, kasi ito po ay sumisimbolo po kasi ito ng good harvest. Yan, kasaganaan din po, mga kumaritigang, ang sinisimbolo po ito ng ating pong munggo. Munggo po, mga kumaritigang, kahit anong klase pong munggo, pwede nyo pong gamitin yan. Tayo po gagamit ngayon ng berdeng munggo, mga kumaritigang. Kung halimbawa yung dilaw, pwede naman, o yung pulang munggo. Kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, nung mga unang panahon, may paniniwala kasi ang ating matatandang mga inuno, lalong-lalo sa mga nagtatanim, yung mga magsasaka, mga farmers,
Alam nyo, sila po, bago sila magtanim, ah, inaalam po muna nila kung magiging maganda yung harvest nila sa pamamagitan po ng munggo. Alam nyo kung anong ginagawa nila? Sila po ay nagpapapaltok po ng munggo. Nagpapapaltok? Anong nagpapapaltok? Yung nagpapasibol po ng munggo. Sa isang planggana, yan po ilalagyan po nila ng tubig. Tapos, yan po ay iintay nila na pumaltok o yung parang maging toge baga. At kapag ka po ang mga munggo ay lahat po pumaltok o yung sumibol, yung nagkadahon, ibig sabihin po nun positive. Maganda po magiging ani. Pero halimbawa maraming mga, yung parang mga burel, yung parang maraming mga natira, yung mga hindi pumutok, yung hindi pumaltok. Ibig sabihin, hindi maganda magiging harvest. Kaya sila, syempre, ibubus nila yung tanim nila. Siguro magdadagdag ng abono, ganyan, o ipagpapaliban muna nila yung pagtatanim. Ganun. Ah? Opo, meron kasi ganung ritual na ginagawa ng ating mga farmers o yung magsasaka bago sila magtanim. Halimbawa, kahit po yung mga, kahit anong klase pong itatanim, gulay, palay, ganyan, yung bigas, yan, munggo, ginagamit po nila ito, hama kumain. Kasi ito po, ang sumisimbolo po nito ay good harvest nga po at kasaganaan din. Pero dito po, hama kumain, meron din po tayong gagamitin po dito, isa pang napakainam naman din pong panghikayat ng mas nasabing positive energy kung kayo po ay hihiling o kung halimbawa kayo po may pinipetisyon na maklaim ninyo. Ano ba yan? Ito po, hama kumain, yung talagang proven na talaga subok na sa pagpaswerte ang ating pong dahon ng laurel. Yan, tayo po gagamit lang po dito ng isang magandang buo po na dahon ng laurel. Ayan, hama kumain, tigang ko. Kita niyo ba yan? Kailangan po ibuo at talagang maganda. Yung talagang perfect. Ano? Perfect. Nakasali ako sa sama ko, bakit ako gaano lang pero kasi ako naiinitan, ako sobrang init kasi naman ngayon, hama kumain kong tigang. Naku, dyan sa basang mga lugar niyo yung mainit baga. Pa-comment down nyo dyan, hama kumain kung saan mga lokasyon po ninyo, kung mainit dyan sa mga lugar po ninyo. Leche talaga ay pang umulan. So ito po, hama kumain kong tigang, ang ating pong gagamitin, isa pong dahon ng laurel. Paano? Laurel. At dito po, hama kumain kong tigang, syempre, ang hihikayatin po natin dito ay mas malaking benta, mas malaking kita. Kaya tayo po, hama kumain kong tigang, ay magpapain. O gagamit magpapain. Gagamit. Kumbaga, mag-i-incorporate din po tayo dito sa pang napaka-powerful po din pong kasangkapan, yun nga, sa pag-akit ng mas marami pang benta at kita para siya'y humakot ng mas maraming kasama. Ano yan? Ito po, ipapain natin ang ating pong barya. Barya po, hama kumain kong tigang, 8 pirasong barya lang po kailangan natin dito. Ito po ay ilalahok natin dito. Ilalahok. Ano yung pansit? Hindi po isasama natin to. Ang 8 pirasong silver coins o barya. Kahit mga piso lang po, hama kumain kong tigang. So, ganun. So, yun po ang 4 na sangkap, hama kumain kong tigang, na pagsasama-samahin natin para tayo makabuo ng isang napaka-powerful po na pampaswerte sa ating pagbebenta para talaga tayo ay, nako, yung maka-stave. Maraming benta, maka-stave. So, paano ba pagganap ito? Ito na po, hama kumain kong tigang, pwede nyo pong gawin tuwing araw ng Martes o Biyernes. Umaga po, hama kumain kong tigang, kapag papasikat po ang araw na ganyan, pwede nyo na po itong gawin. Kayo po kumuha lamang po ng isang mangkok. O yan, isang ano lang po, hama kumain kong tigang, parang tasa po, ganito o. Yung mga, kailangan po, yung gagamitin natin babasagin. Yan, isang tasa or mangkok o pwede rin po yung mga garapon o bote. Basta't babasagin po. Huwag po kayong gagamit ng plastic kasi di ba sinasabi ko nga sa inyo kapag tayo gumagawa po ng mga ritual na katulad po ito na pampaswerte, kailangan po gagawin po natin to sa isang kristal na sisidlan o mga babasagin na garapon o bote. Yan, so ito po, dito natin sa lalagay, hama kumain kong para makita po niyo. Yan, kita nyo ba? O yan, just natin yung camera, hama kumain kong tigang. Kasi ako'y ito ba itong nailaw-ilaw ito? Kaya naduduling eh. Ay ba, nasa disco ba tayo? Kasi ginamit ko yung ginagamit ni Tere sa kanyang pagla-live sa TikTok. Sabi ko, pahiram nga muna niyan. May mga umiilaw-ilaw na yan. Parang ang ganda kasi sa background baga. Tignan niyo,
Pero parang, ano ha, disco. Ito po yun, okay na nyo. O, in-order kasi ni Direk sa ano yan, sa TikTok. O, ayan. Ay, di ilagay niya dito. O, di sabi ko, sige, ibuksan ko muna para meron akong background, disco lights. Para matugtog. So, ito po hamak marik. Ito po ang ating crystal na bowl. Isa lang po hamak marik kong tigang. So, ganyan. Kita nyo ba? So, yan. Pagkatapos mo hamak marik kong tigang, mainam po kung kayo po muna ay magsisindi po muna ng isang kandila. Kandilang puti. Nasaan na ba yung kandila puti ko dito? Naubos na. Yan. Basta kayo po hamak marik kong tigang, hindi lang po ako nakapaghanda ha. Kayo po magsindi po muna ng isang kandila. Kandilang puti hamak marik kong tigang para ito po umaalab po dito habang ito'y ginagawa natin. Yung ritual na ginagawa natin para kung maging tanglaw niya para mas ma-activate po yung power niya. So, ganun. Magsindi kayo ng isang kandilang puti hamak marik. Kahit ibalit lang po yung mga sperma o yung tea lights, candle, yun. Tapos lagay nyo po sa tabi niyan ganyan habang ginagawa natin niya ha, para habang nagre-ritual lang tayo, umaalab po yung energy po ng ating kandila o yung ating candle. So, ganun po hamak marik. Pagkatapos so, hamak marik tigang, kunin na po natin ang ating bigas. So, gaano ba karaming bigas? Ganito lang po, siguro kahit mga 1 cup na bigas po, okay na po yan. Kahit anong klase, kahit mga dinurado, mga sinandoming, mga jasmine rice, mga Japanese rice, yung mga maharlika, yung mga, ano pa yung mga iba pa, wagwag, mga NFA, pwede po hamak marik yung tigang. Basta't nakakain. Yan. So, ganun. Ilalagay po natin dito, hamak marik yung tigang, ang ating bigas. Sasalin nyo lang po ganyan. Handahan nyo, baka matapon. Tayo mamumulot pa at magwawalis pa tayo kapag natapos. Huwag kayo naman lang po. Huwag nyo masyado po pupunuin. Yan. Nabog na nga, Ako? Pagkatapos mo hamak marik yung tigang, ilalahok na po natin dito isasama na po natin ang ating munggo. Ganun lang po hamak marik sa ibabaw lang naman po. Pero ako kasi dito hamak marik yung tigang, meron na po kasi kung minix kasi dito, ito po yung aking mixture po ng rice and yung rice and yun nga, munggo. So, pwede ito na lang siguro gamitin natin. Sasali ko na lang po dito. Kasi meron na kasi kasi magtatahip pa ako mamaya. Sasain ko kasi. Ganun din naman po yun na makamalik ko. Kasi alam niyo po ba, ito po kasi yung ginagamit ko sa aking wishing jar. Kasi papalitan ko na po kasi ngayon. Kasi tinanggal ko na po yung mga coins saka yung aking mga ibang lahok-lahok dito. So, babaguhin ko na po kasi siya. Gagawa kasi ako ng bagong wishing jar. Diba? Reflex na po siya sa inyo hamak marik yung paggawa po na ating wishing jar. Gumawa po kayo na maganda po yan. Manifesting po yan. Wishes po ninyo, gawin nyo po sa ating wishing jar. So ito po, ganyan. Paghahaluin lamang po natin ng ating bigas at munggo. So yan, kung hindi pa kayo kontento, dagdagan nyo pa. Pwede naman po dami-damihan ng munggo. Yan, So yan, ganun. Pagkatapos, kunin po natin ng ating 8 pirasong silver coins. Ito po hamak marik yung tigang. Kapag kayo gagamit po ng silver coins, maganda po kung ito po i-cleanse nyo po muna. Ito po pwede yung hugasan sa isang tabong tubig na may konting asin. Tapos, ibilad nyo po sa araw. Hindi po pupunasan ng basahan. Kaya nyo lang po matuyo. Kasi syempre, hindi natin lang po saan nanggagaling yung mga coins na yun, yung mga barya natin. Kung kani-kaninong kami dumaan yan. So, ganun po, para masigurado natin, kumbaga mawala yung mga negative energy sa ating coins, huhugasan po muna natin siya ng tubig na may asin, tapos paarawan po natin siya hanggang sa matuyo. Tapos pwede na po natin siyang gamitin. Pag gagamitin na po natin siya, hamak marik yung tigang, ito po yung isasalansan lang po natin dito ng paikot na nakatihaya. Kailangan po yung nakarapo ang tao. So, ganyan. Ilagay natin isa-isa. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. 8 ha. 8 nga pala hamak marik yung tigang 8 piraso pong silver coins. Bakit 8? Kasi siyempre po, ang ating hinikayat nga dito, positive energy po ng pera, ang 8 po kasi, number 8 po kasi, sumisimbolo po yan ng infinite. Yan. Kumbaga walang hanggat, walang katapusan. Siyempre, ganun gusto natin. Yung talagang putos na putos at talagang walang tigil ang pagpasok sa atin ng pera. Yung hindi nyo na malalaman baga kung saan nanggagaling yung pera. Bawa, yun nga, madami kayong ibentahin sa mga businesses po ninyo. Hindi nyo na malalaman yung mga orders na yan kung saan nanggagaling. Napakaraming yan,
o-order ng mga ano nyo, mga products nyo, mga yung nasa online. Kasi halimbawa, pwede naman po ito, hamak marketing. Ako po yung mga nagbebenta rin sa online, yung mga nag-affiliate, yan. Maganda po din pong gamitin po ito ha. Kasi ito po hamak marketing, sabi ko sa inyo, ito po kasi talagang napaka-epektibo. Kasi ito po yung isa po sa unang-una ko pong ginawa pa noon. No, ako po yung nag-start pa po dito na mag-vlog o mag-share ng ating mga yung kaalaman, katulad nga nito. Ito po yan, i-check nyo po yan dyan. 2019, naandyan po. 2019 talaga. Opo, 2019, ito po yung mga unang-una kong mga videos dyan, yung una-una ko pong mga ritual na ginawa. So, ito po parang refresher video lang po natin at parang binishare na lang po natin to para sa mga bago ngayon na mga ngayon pa lang nag-follow sa atin, ito, gawin nyo po ito kasi talaga ito po yung napakaihinam na pampaswerte o lucky charm. So, ganun po, ilalagay po natin ganyan. Paikot po ang ating silver coins o mga barya sa paligid ng ating bigas at munggo. Pagkatapos po, hamak marikuntigang, ay kumuha po tayo ng isang dahon ng laurel. So, anong ilalagay natin sa dahon ng laurel? Wala po. Wala tayong susulat dito, hamak marikuntigang, basta't plain lang po siya. Basta't kailangan lang po ay, siya po ay buo at magandang maganda. Pero dito po sa ating dahon ng laurel, dito po tayo hihiling ng ating mga pangmalakasan na kahilingan. Yung kumbaga itodo na natin yung ating kahilingan kasi sabi nga po, di ba, ang kahilingan naman ay libre. So, i-wish na natin yung kumbaga itodo-todo na. Kaya sabihin nyo sa dahon ng laurel na kayo po hindi gagamit ng sana hamak marikuntigang kasi dapat i-affirm nyo talaga, ututusan natin yung dahon ng laurel na ibigay na sa atin. Sabihin nyo sa kanya, ikaw dahon ng laurel. Pagkalooban mo ako ng lahat ng aking mga minimit-himit sa buhay. Pagkalooban mo ako ng siksik, liglig at umaapaw na kasaganaan. Tapos, yung, kahit yung mga pampersonan nyo pa pong mga kahilingan, halimbawa, pagkalooban mo ako ng mas maraming benta, mas maraming kita sa aking negosyo, mas maraming kliyente ang bumili sa akin, mas maraming customers ang mag-order sa akin, ganun. Kumbaga, be specific para yung dahon ng laurel hindi malilito, hindi siya mayoyoy. Hindi ba siya matitingan kung ano magsusunod dito? Ano ba, siksiklig nito, maapaw na kaswertihan? Sabihin nyo, mas maraming benta, mas malaking kita sa business ko. Bigyan ako ng maraming sales, ganun. Ibubulong nyo sa kanya, tapos, kumbaga, iutos natin sa kanya. Sasabihin sa kanya, ibigay mo na sa akin ang lahat ng mga minimit-himit-hi ko at hinihiling ko na walang kapalit. Ganun na, makumari ko. Sasabihin nyo na walang kapalit. At sasabihin nyo, ibigay mo na sa akin ito ngayon na. Talagang napaka-demanding. Makasampigakin ng dahon ng laurel. Hindi naman po makumari ko, hindi naangal. Basta uutusan po natin ng dahon ng laurel, sabihin sa kanya, ibigay mo na sa akin ngayon na walang kapalit, siksik at liglig ng umaapaw na kasaganaan at kaswertihan at maraming pera. Abay, syempre ganun to, hamak marikuntigang. Ganun talaga. Syempre, ang natin pera. So, ano na, yung magpakatotoo na tayo. Mukhang pera. Hindi naman po hamak marikuntigang. Basta iuutos natin sa dahon ng laurel na tayo hindi po gagamit ng sana. I-claim natin yan na ibibigay na sa atin ngayon na walang kapalit. O, pagkatapos ang gagawin natin dito, ito po ay bugahan po ninyo ng inyo pong hininga. Tipan nyo lang po siya makabalik yung sabi nyo. Ganon. Tapos sabi nyo, ito'y matutupad na. Ganon. Parang na-claim na natin kasi na yan ay ibibigay na sa atin. Ihipan natin siyang dyan. Pagkatapos ang gagawin natin, ito po ay ilalagay natin, isasaksak natin o itatanim natin siya dito sa bigas at munggo. Yan, nakatayong ganyan, hamak marikuntigang, tingnan nyo, ang ganda, diba? Tingnan nyo naman, ang lakas ng energy niya, hamak marikuntigang, ayan na. So, eto na siya, hamak marikuntigang. So, ano naman ang gagawin natin dito? Ito po muna, hamak marikuntigang, ay i-energize lamang po natin sa sikat ng araw. Ibilad lang po natin ito ng mga 15 to 30 minutes po sa sikat ng araw. Pero, huwag nyo po itong hahayaan na mababasa ng ulan o malulubugan ng araw. Baka gagawin nyo nga ito, tapos kayo po'y maglalayas at aalis kayo. Pupunta ka sa palengke, tapos pagdating nyo nag-im na, lubog ng araw, o kaya umulan, yung sanaw na, basa na. Wala na pong epekto yan. Walang walang talab yan, walang magiging manifestation yan.
uulitin nyo na po ulit yan kapag kaganon. So, after mga 15 minutes po, kunin nyo na siya, ipasok nyo na siya sa loob. Diba, may mga tindahan kayo, ilalagay nyo po ito sa mga harap ng tindahan po niyo, sa counter po niyo. Halimbawa, kayo na po yung nag-online selling nga, nasa bahay lang kayo, pwede naman po ito sa may center table po ninyo, sa harap po ng inyong po mga main door. Kung nasa bahay lang kayo, diyan kayo nag-negosyo. So, ganun. At hahayaan lamang po natin siya dyan. Hanggang kailan? Wala nang pong definite time, mama, kumari kong tigang. Basta't yan po'y maayos, malinis, at hindi naman po siya nilalanggam o walang mga dumi-dumi. Okay lang po yan dyan. Hayaan nyo lang po siya dyan sa mga center table po ninyo o sa mga altar po ninyo, sa medyo mataas na lugar dyan po sa mga tindahan po ninyo. Di ba? Kayo po may mga altar dyan o yung mga pasamano. Ilalagay nyo po yun doon sa taas o pwede naman po doon sa mga working table po ninyo, doon sa kung saan kayo nagtatransaction po ng mga business po ninyo, kung saan kayo yung bawal nakikipagtransaksyon o yung counter po ninyo, doon nyo siya ilalagay. Sa bahay naman po, sa center table lang po ng ng bahay nyo, sa living room, sarapan po ng main door. At makikita nyo, hama kumari kong tigang, nako, kapag ka ito naman po, hama kumari kong tigang, ay nagawa nyo po ng tama, at kayo po talagang 100% po naniniwala po dito, talagang ito po i-epekto, hama kumari kong tigang, at yan po talagang magmamanifest at talagang ibibigay yan sa inyo, hama kumari kong tigang. Subok na to po talaga ang power ng ating bigas, munggo, dahon ng laurel at itong ating mga bariya. Kasi talagang napakaswerte po ito kapag ito pinagsama-sama natin. Talagang ang energy nito ay talagang hihikayat ng positibong kaswertihan na magbibigay nga sa atin ng maraming pera. Ako po, Joseph. So ito po, mga kumari kong tigang, subukan nyo po ito. Hindi nyo susubukan, subukan nyo. Para malaman nyo po, mga kumari kong tigang, kung ano pong maaaring maidulot itong kaswertihan sa mga buhay ninyo. O gusto nyo yan? Ako gusto ko yun, mga kumari kong tigang. Pero sabi ko nga sa inyo, kung gagawin nyo nga po ito, dapat po, mga kumari kong tigang, kayo po yung naniniwala dito. Kasi yung mga pag-aalinlangan, pagdududay, tanggalin nyo po muna yan. Talagang tayo ay swertihin na. O, di ba ga? So, yun po mga kumari kong tigang. Sana po may napultan na kayo mga bagong idea at kaalaman sa pag-akit na naman ng mga bagong kaswertihan. And with that, mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. Bye mga kumari kong tigang.